Nagsimula ang ating kwento sa Guangzhou Castle sa The 100,000 Great Mountain sa magaspang at engranding bundok na ito ay ang Guangmyung Cult. Nandito ang mga kanilang vicious demon arts at mga mysterious demonic humans. Sa kabilang banda meron isang lalaki ang inaatake ng maraming assassin. Habang papasugod ang mga assassin sa kanya nagsaad siya na lahat kayo ay papatayin ko reto. Habang papalapit na ang mga atake sa lalaki habang hinahanda niya ang kanyang gagamitin na ginamit sabi sa kwento na ang martial arts technique na ito ay ang the strongest arts that reigns at the top of all demons na ang Heavenly Demon God Arts. Paggamit ng lalaki ng kanyang martial arts kita natin ang lakas nito dahil sa isang iglap lang lahat ng sumugod sa kanya ay sagdalat lang niya napatay ang lahat. Sa labas ang tawag sa lugar na ito ay ang Demon Cult at kung sila ay pupunta sa Central Plains, ang mundo ay mahuhulog sa isang kaguluhan na mas malalim kaysa dati. Nagsisimula ang ating totoong kwento sa bahay ng Murem Union Leader. Habang kapansin-pansin ang isang lalaki na nagbibigay galang sa isang matandang nakaupo, pinakilala sa ating ang lalaki na ang first son of the Murem Union Leader na siyang Jagat na tinaguri ang 10 Strike Star at ito ang ating bida sa kwentong ito. Ipinakita sa kwento kung bakit siya tinaguri ang 10 Strike Star dahil ito ay isang titulo na ibinigay sa kanya dahil siya ay nakahanap ng paraan upang kontrahin ang anumang sining sa loob ng 10 palitan ng mga atake. At kaya ipinagmamalaki niya ang kanyang pangalan bilang ang pinakateknikal na martial artist. Sinasabi ng kwento na ang politika ng Murem ay parang kalmado bago ang isang bagyo, na ang mga panloob na salungatan at mga pakana ay walang katapusang nangyari bilang resulta ng pagnanasa ng mga tao sa upuan ng susunod na pinuno. Sa labas ng unorthodox na kulto ay nagsimulang magkaisa sa ilalim ng pangalan ng unorthodox na koneksyon, sa kasamaang palad, natangay siya sa alon ng kaguluhan sa politika at nalasan bago umabot sa edad na 30. Pero sa kabutihang palad muling siyang nagkataong tao sa isang di kilalang katawan. Pagkaroon niyang ng malay hindi niya maiwasang napasigaw sa kanyang nangyaring pagkamatay. Gayunpaman sa isang sandali nakabawi na siya sa kanyang pagkamatay at napaupo pagkatapos hinawakan niya ang kanyang tiyan at tinanong kung hindi ba ako namatay sa lason at dinagdag niya kung ito ba isang panaginip bigla na lang sumakit ang kanyang katawan at napaluhod sa sahig. Saad niya na segurado ako na ako ay namatay at tinanong niya ngunit ako ba ay nakinidnap pero hindi na mahalaga dahil at least ako ay buhay. Pagkatapos napansin niya ang lugar na kakalagyan niya, napatanong siya na luminescent orb, at kung titingnan kung paano napuno ang mga pader ng mga mamahaling orbs na ito, malamang na inagaw ako ng isang medyo malakas na grupo. Napatanong siya sa isip niya na ang gumawa ba nito sa akin ay Jagal Clan or Mount Hua Clan or ang Unorthodox Connection? Napakaraming partido ang makikinabang dito kaya hindi ko na rin mapakipot ang mga sospek. Iniisip kung gaano kagulo ang politika sa kasalukuyan. Kakaiba na may gustong saktan ako na ang unang anak ng pinuno ng Murem Union. Habang chinekek niya ang pader nagsaad siya na ito ay ganap na nakablock habang napansin niya ang isang sako na maraming nilalaman na bagay. Pagkalapit niya nakita niya sobrang daming grain beads sa isip niya ito ay sapat na upang tumagal ng ilang taon at maraming patas na daloy sa pamamagitan ng mga bitek sa mga bato ay wala silang planong patayin ako. Kung ganoon ang kaso ay papaalisin nila ako sa tamang oras kailangan kong tumutok sa pagbawi. Pagkatapos sinimulan niyang mga circulate ng kanyang K, saad niya sa isip na sisiguraduhin ko na magsisikayo na binuhay niyo pa ako, habang sa kanyang pag-iisip bigla na lang may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya napatanong siya kung dahil ba ito sa mga lason dahil parang kakaan ba ito, nagsaad siya na bago ang lahat kailangan ko munang mapawi ang aking pagkauhaw. Pagkatapos may nakita siyang isang tubong na umaagos agad niyang itong pinuntahan para uminom at maglinis ng muka nang may pansin siyang sa tubig na kakaiba pagtingin niya nakita niya ang kanyang reflection sa tubig dahil sa kanyang nakita agad niya itong hinawi dahil sa kanyang hindi maintindihang nakita dahil sa kanyang ginawang reaksyon na hulog siya sa tubig, hindi siya makapaniwala na nagbago ang kanyang muka tinanong niya kung sinong muka ito. Habang tinignan niya ang kanyang reflection sa tubig na pagtanto niya na ang kanyang anyone ay nagbago na, napatanong na lang siya kung lalaki ba ako o babae. Bigla niyang naisip na tignan ang kanyang pag-ibabang bahaging katawan.
Pagkakita niya ng espada na pagtanto niya na lalaki siya, dahil sa kanyang nakitang espada na pamura na lang siya sa laki ng kanyang espada. Napailing-iling siya sa kanyang inisip at nagsaad siya hindi ito ang oras para dito. Nagsaad siya hindi ito ang aking katawan. Ang enerhiya sa loob ng aking core ay masyadong marumi. Hindi ko mahanap ang anumang mga bakas ng aking sariling martial arts kahit saan. Napatanong na lang siya kung hindi ito ang aking katawan, kaninong katawan naman ito. Napaisip siya kahit anong isipin ko wala akong sagot. Habang mayroong ilang pagmamalabas na ako na tinawag na pinakamahusay na technical na martial arts, hindi pa ako napunta sa isang sitwasyon kung saan naramdaman kong nawala ako. Magkapit lang tayo kahit marumi ang katawan na ito, may enerhiya pa rin sa katawan ito. Habang tinignan niya ang lugar, naisip niya kung hindi ako kinidnap, maaaring pumasok ang isip ko sa katawan ng isang taong kasalukuyang sumasailalim sa isolation training. Dinagdag niya na baka may natitira pang bakas dito dahil sa kanyang ginawang paghahanap. Hindi naman siya nabigo dahil sa ilang sandali may nakita siya ng isang bakas ng isang martial arts technique. Mukhang isang scroll ito na mahigit 100 taon na ang nakalipas ito, pero hindi ko matukoy ito. Kaya ito ang martial arts na natutunan ng may-ari ng katawan na ito. Isang tunay na vicious at kakaibang martial arts ito. Habang ginagaya niya ang martial arts na nasa pader, napatanong na lang siya kung sino ang gumawa ng martial arts nito. Ito ba ay ang Dharma? Hindi, ito ay masyadong vicious upang maging kanya. Gayunpaman, hindi pa ako nakakita ng isang martial art na kasing husay nito. Ay mapapalakas ka lang sa pamamagitan ng pagtitiis sa panganib. Ito ang isinulat ng naghihingalong may-ari ng katawan na ito bilang kanyang huling pakikibaka. Namatay ang taong ito sa K-overload dahil nagpadala siya ng kanyang enerhiya para dumaloy sa maling agos ng katawan. Kailangan niyang pumunta ng direkta sa pinagmulan at pamahalaan ito hanggang ang enerhiya ay nag-ugat sa sarili nito. Dahil nagsanay siya gamit lamang ang mga guhit. Ininterpret niya lang ang lahat batay sa kanyang common sense. Pero mali siya. Ang Rebellion of Heaven, ang sining na ito ay naglalayong sirain ang lahat. Bagaman ito ay mapagmataas, ay talagang angkop na tawaging isang sining na humahamon sa langit. Pagkatapos nagkaroon siya ng kalinawagan sa sarili. Makalipas ang ilang taon at ilang buwan, naubos na niya na ang grain beads at kapansin-pansin ang kanyang pagbabago sa kanyang muka dahil sa nagkaroon na siya ng mga balbas. Habang tinignan niya ang natitirang grain beads, sinabi sa kanyang isip na ang grain beads ay nabawasan ng malaki. Hindi bababa sa ilang taon na ang nakalipas. Habang naglalakad siya, sa wakas ay natutunan ko na ang lahat ng naguhit dito. Sa kasamaang palad, ang guhit dito ay natapos pagkatapos ng yugto ng ika-10 bituin. Nakakapanghinayang na hindi ko ito nakabisado, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-aaral hanggang sa puntong ito ay nalampasan ko ang lakas ng aking nakaraang buhay at naabot ang yugto ng evolusyonaryong kaharian. Nakakuha din ako ng 240 taong halaga ng K, kaya ang pagiging nakulong dito ay isang blessing in disguise. Habang hindi ko nagawang ibigay ang nararapat kong paggalang bilang isang mag-aaral, nagpapasalamat ako ngayon sa iyong karunungan. Isinusumpa ko na hindi ako lumihis sa landas ng hustisya sa iyong pagtuturo. Ang aking ama ang namuno sa mundo ng Murem, ngunit tiwala akong magagawa ko pa. Masasabi ko rin ang tungkol sa sining ng matatandang monghe, ngunit ito hindi makikilalang sining ng martial arts. Isang bagay na hinding-hindi ko malalampasan kahit nagugugol ko ang aking buong buhay sa pagsasanay. Kaya ipinapangako kong paglilingkuran ko ang taong lumikha ng sining na ito ilang daang taon na ang nakalilipas, bilang aking isa at tunay na master, bilang isang taong tumatahak sa landas ng hustisya. At kahit na bumagsak ang langit at yumanig ang mundo, hindi magbabago ang pakiramdam na ito. Habang nagbigay galang siya at nagsaad na ako siyang Jagat na nangangako. Pagkatapos naglakad na siya paalis, pagkapunta niya sa bukasan, nagbuntong hininga na lang siya dahil wala pa ring bakas ng pagbubukas nito. Pagkatapos ay kailangan kong iwanan ang aking sarili. Naghanda na siya ng kanyang gagawing atake. Walang dahilan para manatili ako dito. Hindi magbabago ang kasalukuyang ako na matalo ng ganun kadali kahit na dumating ang isa sa 10 pinakamalakas na tao ng Murem. Pagpakawala niya ng atake, kitang-kita ang lakas pag-atake.
Sa abos ng kuweba bigla sa isang sandali lang ang daanan ng kuweba ay bigla na lang nawasak sa isang iglap. Kita natin siyang Jagak sa labas ng kuweba. Paglabas niya sa kuweba nasilaw siya sa sikat ng araw dahil sa matagal na siyang hindi nakakakita ng liwanag dahil sa nakakulong siya ng ilang taon sa kuweba. Pinilat niyang buksan ang kanyang mata. Pagbukas ng mata niya nakita niya ang magandang kapaligiran na sinisikatan ng araw. Habang nilalasap niya ang magandang paligid, may napansin siyang isang tao na natutulog sa isang hindi kalayuan sa kanya. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung pwedeng magtanong. Habang tinuturo siya ng lalaki na inaaantok, panagising na lang siya sa gulat, dahil sa natakot ito sa bida. Paglapoy niya sa lalaki napasigaw na lang siya sa takot. Habang hindi makapagsalita sa takot niyang tinuturo ang bida. Ang bida naman ay hindi niya maintindihan ang pinaggagawa nito. Napatanong na lang siya sa isip niya na ang una kong nakita na tao sa ilang taon sa kuweba ay isa pang hindi makapagsalita. Tinanong niya ang lalaki kung nakakapagsalita ba ito. Hindi pa rin mawala ang takot ng lalaki sa kanya at sa ilang sandali nagmamakaawa ito na lumuhod at sinabi na nakagawa ako ng hindi mapapatawad na kasalanan. Pakiusap patawarin mo ako. Nagtatak siyang tinanong ng bida kung pinagkaguluhan ba niya ako para sa isang tulisan. Dinagdag niya na ang gulo ng estado ko ngayon. Sinabihan siya ng bida na huminahon ka lang, hindi kita sasaktan. Hindi ako ang uri ng. Hindi niya pa natapos ang kanyang pagsasalita sumigaw na ang lalaki at sinabi, balak mo bang ilagay ako sa gallery ng 10,000 demonyo? Pagkatapos nagmamakaawa ang lalaki na wag mo akong patayin. Sinigawan siya ng bida na ano ang iyong ginagawa at tumayo ka. Habang hinawakan ng bida ang kanyang balikat, ang sa isip ng lalaki ay tatapusan na siya kaya nawalan siya ng malay. Napasabi na lang ang bida, napakaduwag naman ng taong ta. Humihingi na lang ng tawad ang bida dahil natakot niya ito, pero kailangan kong pumunta sa aking paruroonan. Pagkatapos umalis na siya habang naglalakad siya sa forest na puno ng mga bamboo tree. Hindi kalaunan naabot na niya ang dulo. Pagkahawi niya sa mga sanga ng bamboo tree nakita niya ang isang parang sekta. Napatanong na lang siya na anong lugar ta. Habang naglalakad na siya pababa, napansin siya ng isang guard at pinaalam niya ito sa kanyang kasamahan. Habang nakatingin lang ang bida sa kanila, habang tinitigan din siya ng mga gwardiya ng masama. Napasabi sa isip ang bida na sila ay mga mandirigma na may mahusay na enerhiya at ang mga katulad nila ay nagbabantay lang sa pasukan, kaya anong-anong klaseng lugar ito. Habang papalapit na ang mga gwardya sa kanya, dahil sa palapit ng mga gwardya sa kanya naghanda na siya ng pag-atake. Baka sa kailang magkaroon ng labanan, nang bigla na lang sila nagbigay galang sa ating beda at sabay-sabay nilang sinambit na small leader, talagang binabati ka namin sa pagkumpleto ng iyong pagsasanay sa paghihiwalay. Hindi maintindihan ng bida ang pinagsasabi nila. Napatanong na lang siya, small leader? Pagtingin niya sa itaas nakita niya na Gwangmyung cult. Nagtataka niyang tinanong na Gwangmyung cult, ang lugar na nakatago sa malawak na 100,000 Great Mountains. Ang lugar na hinding-hindi mo maiiwan sa sandaling pumasok. Alam ito ng mga tagalabas, the Demon Cult. Inisip niya man na ang mga mandirigma na nagpapakita ng paggalang sa akin na tinatawag akong maliit na pinuno, kung gayon ang may-ari ng katawan na ito ay, litong-lito niyang naisip na paano ito nangyayari. Ang anak ng Murem Union leader na dapat laging nagsusumikap para sa hustisya, ay ang maliit na pinuno ng kultong demonyo. Habang litong-lito siya sa mga nangyayari sa isip niya, tapos yung mga arts na natutunan ko sa kuwebang yun ay natapos ng in the small leader ang kanyang pagsasanay. Tinanong siya ng lalaki kung pagkatapos mong natapos ng maliit na pinuno ang kanyang pagsasanay, ibig sabihin ba nito ay pinagkadalubhasaan ko ang makalangit na sining ng demonyo? Pagkarinig niya ng sinabi ng lalaki, agad siyang napalingon at sa isip niya ang may-ari ng sining na ginugol ko ng maraming taon sa pag-aaral at ang taong ipinangako ko na magsisilbing aking tunay na master ay ang pinagmulan ng Demon Cult, na ang Heavenly Demon. Hinawakan niya ang lalaki at sumigaw na hindi. Habang hinawakan niya peren ang lalaki, pinigilan siya ng dalaw upang pakalmeyan ang bida. Naiyak niyang sinambit sa kanyang isip na ako ay siyang Jagak. Habang mawawalan na siya ng malay, hindi niya matanggap sa kanyang isip na natutunan niya ang Heavenly Demon God Arts ng Demon Cult. Habang ang tatlo ay nag-aalala sa kanya,
Dinagdag ng bida na especially pagkatapos kung muling magkatawang tao sa katawan ng maliit na pinuno, pagkasabi niya na wala na siya ng malay. Nagising si Jagat na ang katauhan ngayon ay si Chienso Ma at mukha ngayon tatawagan na natin siya ng Chienso. Nagising siya sa isang kama sa isang lugar na pawis at sumisigaw na nagsimula siyang laminggalinga sa paligid ng mapagtantong niya na nasa isang magandang maaliwalas na silid siya. Ang unang naisip ni Chienso pagkatapos ng lahat na pagtanto niya na isang malakas na panaginip lahang ang lahat at sa katunayan ang lahat ay maayos lang. Kaagad pagkatapos ay nagtungo si Chienso sa pinakamalapit na palanggana para maghilamos ng muka ng tubig at muling nagkamalay. Gayunpaman tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, muli siyang nabigla dahil nakita niya sa kanyang harapan ang mismong lalaking ipinanganak niyang muli. Agad na nagsimulang umiyak si Chienso dahil alam niya na hindi ito isang panaginip at isang kakilakilabot lamang sa kanyang buhay na aktibong nagpapatuloy. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa mesa at agad na nagsimulang magtanong sa lahat ng mga Diyos ng mundong ito kung bakit siya pinarurusahan ng husto. Samantala, dinadala tayo ng mga kaganapan sa kwento sa tore ng isa sa mga palasyo ng isang Black Floor Palace kung saan nagaganap ang ilang mga kaganapan. May isang babaeng nagngangalang Danyewa ang nakaupo sa isang upuan at isang babaeng nakatayo sa tabi niya ay sinusubukang suklean ang kanyang buhok. Sumisigaw si Yewa kung paanong hindi siya mabubuhay ng mapayapa. Alam niyang bumalik na ang kilabot, hindi pa malinaw kung sino ang kausap niya. Pinag-uusapan niya kung paano hindi malinaw kung bakit siya bumalik pagkatapos ng 3 taon mula nang matapat niyang inaasahan na mamamatay siya doon na hiniling ng babae na panatilihin ang kanyang boses baka may makarinig sa kanila. Pababa ngunit lalo lang sumisigaw si Yewa na nagsasabi na siya ay taos pusong hiling na patayin siya, ngunit ang babae sa tabi niya ay humiling sa kanya na huwag sabihin iyon sa kanyang asawa na maging. Hiniling ng babae kay Yewa na hanapin ang kabaligtaran ng lahat ng ito na pinag-uusapan kung paanong hindi siya mag-iisa ngayon. Ngunit ito lamang asar sa kanya. Ito ay nagiging malinaw na si Yewa ay nagsasalita tungkol kay. Idinagdag din niya na hindi niya inaasahan ang tagumpay dahil kahit na ang kabanata ay hindi nagawang masakop ang sining, ang babaeng nakatayo sa tabi ni Yewa ay nagkwento tungkol sa kung paano malamang na hindi naging maayos ang mga bagay at hiniling niya kay Yewa na maunawaan si Chienso at magpatawad. Muling tinawag ni Yewa na walang nagawa si Chienso at ginagamit lang ang kanyang katayuan para sa kasiyahan sa buong panahon. Gayunpaman bilang tugon dito ang sabi ng babaeng nakatayo sa tabi ng yaya ni Yewa ay napakagwapo ni Chienso. Pagkatapos ng lahat ng ito ay lalong ikinagalit ni Yewa. Ikinwento ng yaya ni Yewa kung paano niya patatawarin ang lahat sa ganoong lalaki sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mukha nitong gulat na gulat at lalo pang nataranta si Yewa. Gayunpaman, ang paggunita ni Yewa tungkol sa unang pakikipagkita kay Chienso ay nagmumungkahi na ang kanyang walang muwang na mga pantasya ay nasira noon. Noong araw na iyon ay tahimik na gumapang si Yewa sa kanyang likuran at pinagmasdan si Cheono na naaalalang ibang tao na siya sa puntong iyon. Tumingin siya sa kanya at ngumiti ng malapad at nahihiya na hindi niya namalayan kung gaano siya kagwapo at maganda. Nang maglakas loob si Yewa na lumingon sa kanya at pinuntahan niya ito at siya ang unang nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Chienso sa kanya na nagsasabing hindi siya mukhang masama para sa kanyang nobya. Kaagad pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga binti sa kanya at hiniling sa kanya na imasahe kaagad ang mga ito para sa kanya. Na labis na ikinagulat niya. Pagkatapos noon, pinakita ni Chienso ang kanyang nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha at sinabi niya kung paano niya minasahe ang kanyang mga paa. Iniisip muli ang lahat ngayon na sumisigaw si Yewa tungkol sa kung paanong siya ay 15 taong gulang pa lamang noong panahong iyon at siya ay 14 at ito ay kabuoang kalokohan. Nakatingin sa sarili sa salamin na ngayon ay patuloy na umiiyak si Yewa at nagsasalita tungkol sa kung paanong ayaw niyang magpakasal sa isang hamak na tulad niya, at isa akong tinatawag na ice flower, bakit kailangan ko pang magpakasal sa kasing bastos niya. Sinabihan siya ng kanyang yaya, Miss, hindi ba dapat ikaw ang magtungo sa maliit na miyong palasyo na maaaring nagbago na siya pagkatapos ng 3 taon? Sinigawan lang siya ni Yewa bilang tugon. Habang paalis ang kanyang yaya, hindi niya maiwasan na isipin si Chienso.
Napunta ang ating kwento sa Myung Cult Castle na bahay ng ating bida. Habang inisip niya na 4 na araw na ang nakakalipas simula nang makabawi ako ng malay iilan lang ang bumisita kahit namulat na ang maliit na pinuno nila. Ngunit natutunan ko ang tungkol sa ilang mga bagay. Habang natingin ka siya sa salamin inisip niya una ang may-ari ng katawan na ito ay ang maliit na pinuno ng Myung Culto. Machianso ang kanyang ugali ay hindi ang pinakamahusay. Sa aking mga pamantayan ay hindi ito katanggap-tanggap. Habang tinignan niya ang kanyang muka sa salamin tinatawag ng mga tao dito ang lalaking ito sa ganitong pangalan na maliit na multo ng pagnanasa dahil ganoon na lamang ang pagnanasa niya sa babae at ginagamit niya ang kanyang katayuan para gumawa ng mga bagay na mas masahol pa kaysa sa masamang espiritu kung ang mga bagay ay hindi mangyayari sa kanya. Nagwawala siya na parang isang baliw na tao. Oo, iyon ang pinakamagandang salita na pweden bang itawag sa kanya. Kaya hindi ako masyadong umaasa dahil ito ang kulto ng demonyo. Ngunit isipin na napunta ako sa pinakamasamang tao na posible. At ang pangalawang bagay na nalaman ko ay ang taong kung bakit nagawang manatiling buo ang lalaking ito pagkatapos gawin ang mga ganitong bagay, dahil ang kanyang ama ang pinuno ng kultong demonyo, at isa sa 3 pinakamataas na nilalang na higit pa sa mga 10 masters ng mga lupay na si demonic being Matapyong. Napahawak na lang siya sa kanyang muka at napatanong na dapat ba akong maging masaya na matatawag kong ama ang isa sa pinakamalakas na tao sa mundo. Ang ikatlong bagay na natutunan ko ay habang ako ay nag-iisang anak ng pinuno at may ganoong katayuan ito ay walang iba kundi isang walang laman na shell. Hindi ko alam kung hindi siya interesado o tanga lang ngunit ang taong ito ay nabuhay sa kanyang buhay ng walang pagsisikap. Habang natutunan niya ang elevation arts ay hindi siya magaling dito at ang kanyang mga social skills ay magulo ang tanging mayroon siya ay ang maliit na kastilyo ng Myung. Nang marinig ko ang munting usapan ng dumaang utusan ay napabuntong hininga ito. Hindi ba ang maliit na pinuno ay isang saranggola na walang string? Ngayon dahil hindi niya natutunan ang Heavenly Demon God Arts ay hindi siya iiwan ng pinuno kapag siya ay bumalik. Sa tulang ang magiging sunod na pinuno ng Myung Cult ay dapat si Taeyul Jin na tama lang na mangyari. Pero hindi ko dapat sila masyadong sisihin, yan ang mga salitang dapat marinig ng may-ari nitong totoong katawan. Sa isip ng bida maaaring wala ng mahabang panahon si Machianso para mabuhay kahit na hindi siya napunta sa Chi Overload. Habang napansin niya ang kanyang reflection sa salamin tinignan niya ito ng malalim at nagsaad ng ngunit ang pinaka nakapagpapatibay na bagay na nalaman ko ay ang katawang ito ay 19 na lamang at ito ay mula noong araw na ako ay pumanaw. Pagkatapos nilapit niya ang kanyang muka sa salamin at tinanong I guess kahit bumalik ako sa Merem Union na ganito kung sino pa ang bumati sa akin, magiging isang sorpresa kung maaari kong panatilihin ang aking sariling buhay. Pagkatapos na pabuntong hininga na lang siya, inisip niya na ngayong lumipas na ako nitong mga nakaraang araw na parang baliw wala na akong lakas na magalit. At pagkatapos nag-heal-amos siya ng muka at iniiling-iling ang kanyang ulo at pagkatapos nag-heal-amos ulit ng muka. Hindi tulad ko na mag-alala sa isang nakatakdang landas ngayon kailangan kong tanggapin ito. Pagkatapos napatingin siya sa salamin at sinabi Machianso kahit paano ka nabuhay. Mamumuhay ako sa paraan ng Yang Jagak. Pagkatapos biglang tumawa ang kanyang reflection sa salamin at nagsabi sige subukan mo ang iyong makakaya. Dahil ito pa rin ang kulto ng demonyo at ikaw ang maliit na pinuno Machianso tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatili bilang Yang Jagak sa palasyong ito dahil manunood ako. Sa takot ng bida hindi siya nakapagsalita. Nang may biglang nagbukas ng pintuan sa likod niya, agad-agad siyang napalingon sa kanyang likuran at nakita niyang isang babae na nakatayo. Tinanong niya ito kung sino siya, agad na si Yewa sa kanyang tanong nang parang hindi siya kilala nito, pero tinanong parent siya ni Yewa kung sino ako ba, habang ang bida na tahimik na lang, Yewa naman ay maghihintay ng kanyang sagot habang ang bida na mumula nakakatitig sa kanya, bigla na lang siya natauhan. Napaabi siya sa isip na hindi ako dapat makipag-usap ng magalang sa iba sa katawan na ito. Hindi kalaunan nagsalita siya tinanong niya ito kung who the hell are you? Agad nagngit-ngit ang ngipin ni Yewa pagkarinig ng tanong ng bida. Sinigaw niya nakalimutan mo na ba ang mukha ko?
persona bigla lang si Chianso at napaisip kung malapit lang sila upang makapasok sa maliit na silid ng mga pinuno. Hindi ito ang kanilang unang pagkikita. Pagkatapos tinignan niya ang pananamit ni Yewa at napansin na mundanal na damit at sapatos na madalang maglakad sa paligid. Inisip ng bida na ang isang dalaga na maaaring pumasok sa maliit na Myung Cult Palace kung kailan niya gusto. Napagtanto niya na ito ang kanyang servant. Sabi ng bida, kahit ako ay nawala sa bagaman kaya aalis na ako kaya gawin mo ang trabaho mo. Nagtatakang tinanong siya ni Yewa, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Napatingin lang sa kanya ang bida tapos sinabihan siya na ikaw ay isang lingkod lamang na nagtatanong sa akin kung ano ang aking gagawin, siguro ang iyong lifeline ay dapat na sobrang kapal or tanga ka lang talaga. Dinagdag niya na alinmang paraan ikaw ay nasa mali at sinabihan na niya ito na maglinis ka at umalis na. Habang pinapaalis niya ito sinabi niya pagawin ang iyong trabaho. Habang si Yewa ay nanginginig na sa galit sinambit niya na tinawag mo lang akong bilang isang katulong, habang ang bida sinasabi sa isip hindi dapat ako mag-discriminate sa tao batay sa kanilang mga trabaho. Gayunpaman, nagsalita ang kanyang sarili sa salamin na ito pa rin ang kulto ng demonyo at ikaw ang maliit na pinuno na si Machienzo. Napangit-ngit na lang sa kanyang ngipin pagkatapos humingi ng paumanhin ang bida at sinabing ako ang mali bilang isang employer. Hinihiling ko lang sa iyo na kumpletuhin ang iyong bahagi ng kontrata, habang si Yewa sa kanyang likuran ay nanggigigil na sa galit, sabay nilingan niya ito at sinabi kaya wala ka na dapat ipag-alala pa, habang si Yewa nagsisimulang umiiyak, at ating bida ay nakatingin lang na may pagtataka. Napatanong siya isip masyado ba akong harsh, bigla na lang umalis si Yewa pagkatapos malakas na sinarado ang pinto. Habang tumatakbo si Yewa sinasabi sa isip niya na ang bastardong iyon gusto nilang pakasalan ko ang isang tulad niya. Dinagdag niya hindi magpapakamatay muna ako, bago magpakasal sa kanya, agad pagkatapos sa isip ng bida na pati yata itong mga katulong ng demon cult ay nagmamadali. Agad pagkatapos bigla na lang siya nakaramdam ng gutom. Napasambit na lang sa isip niya na masyado ko ba siyang pinaalis agad dapat pala sinabi ko muna siya mag-iwan ng makakain. Napahawak na lang siya sa kanyang noo at napasabi na kailangan ko munang alamin kung ano ang nangyayari ngayon. Agad pagkatapos tinungo niya ang pintuan palabas. Paglabas niya napansin niya na siya lamang ang tao na naninirahan sa buong maliit na palasyong ito. Agad pagkatapos tinungo niya ang isang bahay at nagtanong kung nandito ka ba Yayaltek. Tinanong ni Yayaltek na small leader ano ang nagdadala sa iyo dito sa oras na ito. Ito si Yayaltek ang palace bodyguard ng ating bida. Ito ang kaibigan ni Machienzo siya ang tanging taong bumisita sa akin sa huling 4 na araw. Kasalukuyang siya at ako lang ang naninirahan sa palasyong ito. Nagsalita si Yayaltek ngayon tinawag mo ako sa aking pangalan mas marami ka na bang naalala ngayon? Nag-alala ako dahil mukhang malungkot kapag katapos mong dumating iyon ay dahil kulang ka ng negatibong enerhiya. Pagkatapos inakbayan ni Yaltek si Chienzo at nagtanong na dapat ba akong magpareserba sa isang brothel? Sa isip ng bida sinasabi nila na ang basura ay mananatiling basura. Sinabihan siya ng bida na tumigil na kakasalita ng mga walang kwentang bagay at hayaan mo akong magtanong sa iyo ng ilang higit pang mga katanungan dahil ang aking memorya ay hindi pa rin tuluyang nabubuo. Tinignan lang siya ni Yaltek ng may pagtataka, at bigla na lang niya hinawakan ang noo ng bida. Tinanong siya ng bida kung ano ang iyong ginagawa. Habang hinawakan niya ang noo ng bida nagsalita siya na kakaiba parang hindi ka naman nilalagnat. Sinabihan siya ni Yaltek na kung magsalita ka tulad ka ng mga taong orthodox na sekta. Agad nagulat ang bida pagkarinig ng sinabi ni Yaltek, kaya agad niya hinawi ang kamay ni Yaltek palayo sa kanya. Dahil sa reaksyon ng bida tinignan siya ni Yaltek ng may pagdududa. Sa isip ng bida kung napansin niya ba, tinanong niya sa sarili kung ano ang dapat kong gawin ngayon, dapat ko bang patayin ang lalaking ito at umalis agad. Agad pagkatapos bigla na lang tumawa ng malakas si Yaltek at sinabi niya sa bida na nagbiro lang ako, bakit parang nagulat ka? Dinagdag niya habang tumatawag, mahilig ka bang umarte na parang mabait na tao ngayon, naaalala ko ang pag-arte mo tulad ng isang monghe kanina. Agad pagkatapos nakita natin na may band badge na ang noo ni Yaltek.
Saad ni Yaltek, well, medyo busy ako pero dapat sumunod ako sa mga utos ng small leaders, pero sinagot lang siya ng bida na isang abalang lalaki na natutulog sa sikat ng araw at panasan mo ang iyong laway sa iyong pisngi kahit man lang. Agad pagkatapos habang kinakamot ni Yaltek ang kanyang ulo tinanong niya ang bida kung kaya sabihin mo na kung ano ang dapat mong malaman ngayon, pero nagtanong lang ang bida na nagtatanim ka ng mga halaman. Bakit gusto mo na naman akong asarin ngayon? Agad na palingon si Yaltek sa bida, at sumigaw na sandali wag mong hahawakan yan. Habang ang bida nagsalita tungkol sa mga halaman ng mga dahon ay napakaganda ng hugis at malambot at ito ay dapat na likas na pagbati ng halaman at ito ay mabango, habang si Yaltek ay nakatingin sa bida na may pagtataka at ang bida na patuloy pa ring namamangha sa mga halaman. Tinanong siya ni Yaltek na ikaw ba talaga ang totoong small leader at dagdag niyang tanong kung na-overload mo ba ang iyong upper core, pero tinanong siya ng bida kung paano ko pag-usapan ang mga bagay na tulad nito. Sagot ni Yaltek, normally? Pagkatapos ginagaya niya ang muka ng bida noon na sinabi hoy bulok na tokwa sabihin mo na naman na hihiwain ko yang dila mo sa 5 bahagi. Tinignan lang siya ng bida ng parang iwan. Pagkatapos tinanong niya ang bida bakit ganyan ka makatingin sakin I mean isa ka sa pinakamasama pero normal lang para sa isang miyembro ng kultong demonyo na makita. Sinagot siya ng bida na okay tapos sabihin mo sa akin kung paano nakaayos ang kulto ng Myung agad pagkatapos biglaang tumunog ang kanyang tiyan. Dahil sa narinig ni Yaltek agad siya napahalakhak sa tawa at sinasabi niya na iyon ay malakas sinabihan na kita na kumain sinabi niya na labas tayo mag-usap habang tayo ay kumakain. Tinanong niya ang bida kung naaalala niya pa ba ang Myungchun restaurant na ang ulam ng karne ng puting bawang ay hinuhuli ng buhay ang mga baboy na pinakuluan at hinihiwa na tutunaw talaga sa bibig mo, at dinagdag pa ni Yaltek na kung kakainin mo ang corn rice soup na gawa sa pula ng itlog at mais mula sa timog ang iyong buong katawan ay nagiging mainit-init. Pagkatapos tinulak na niya si Yaltek at sinabi sa naglalaway na boses na pumunta na tayo doon. Dinagdag niya na pero minsan lang ito sagot ni Yaltek na sige na lumabas na tayo. Agad pagkatapos patalikod ni Yaltek na alala niya na ang Myungchun restaurant ay sarado ngayon sinabihan lang niya ang bida na kumain na lang tayo kung saan. Nagsaad si Yaltek sa bida na ang Myung Cult Gathering ay nangyayari na ngayon napatanong ang bida na Myung Cult Gathering. Sinagot siya na oo ang lahat ng anak at daughter ng mga mahalaga pamilya ng Myung Cult ay pupunta ngayong araw. Sinabihan siya ni Yaltek na pinapayuhan kita na wag ka na pumunta sa gaganaping Myung Cult Gathering. Napaisip siya na ang lahat ng mga anak ng Myung Cult families ay dadalo sa pagtitipon. Agad pagkatapos pumunta na sila sa gaganaping pagtitipon at habang niriramdam ng bida ang magandang panahon, si Yaltek ay naiinis na sa kanya. Tinanong siya ni Yaltek kung pupunta ka ba talaga sa gaganaping pagtitipon ng mga tagapagmana. Oo tugon ng bida, sa anumang pagkakataon. Tinanong siya ulit ni Yaltek na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin noong sinabi kong inirekomenda kong huwag kang pumunta diba? Nagsaad ang bida na sabihin mo na lang kung paano nakaayos ang kulto ng Myung. Tinanong siya ng pagtataka ni Yaltek kung hindi mo talaga naalala. Kaya ikwinento ni Yaltek ang kulto ng Myung ay binubuo ng 9 na palasyo. Nahahati sila sa 2 Myung at 7 palasyo sa gilid. At ang 2 palasyo ng Myung ay tumutukoy sa palasyo ng Gwangmyung kung saan nakatira ang pinuno at ang maliit na palasyo ng Myung kung saan ka nakatira. Nagsaad ang bida na pagkatapos ang 7 panig na palasyo ay ang pandagdag na puwersa. Oo gayunpaman, sa kasalukuyan sagot ni Yaltek, mga pananakot sila sa Gwangmaya. Bakit tanong ng bida? Sagot ni Yaltek bakit dahil wala dito ang pinuno. Sino ang nakakaalam kung nasaan siya? Dahil doon, nagkaroon ng usapan tungkol sa pagpili ng bagong pinuno yung mga bastardong yun, ang demon cult leader. Matapyong, bigla siyang nawala, at nag-iwan lang ng note para hindi siya hanapin. Sa isip ng bida natural lamang sa mga lobo na subukang maging hari ng bundok kung nawala ang tigre. Sinabihan ng bida si Yaltek kung nandito ba ang small leader. Tinanong ni Yaltek tinutukoy mo ba ang iyong sarili sa 3 tao? Nagmaang-maangan ang bida na sinabi na nakalimutan ko sandali.
Nagsalita si Yaltek tungkol kay Qianzhou na sino ang makakakita sa iyo bilang susunod na pinuno. Napakahina mo, hindi matalino at nakakahiya ang mga kilos mo. Walang kahanga-hanga sa iyo maliban sa iyong magandang mukha. Dinagdag niyang sinabi kahit hindi kita pipiliin kung anumang aso ay maaaring maging susunod na pinuno anong klaseng demonyong kulto yan? Magiging dog kulto iyon? Sa palagay ko sambit ng bida. Agad nagtaka ang bida pagkatapos. Sinabihan niya si Yaltek na masyado kang bukas tungkol sa pakikipag-usap sa harap ko. I mean yun ang sinasabi ng ibang tao. Ako ay walang hanggan ang iyong lingkod hindi ba? Sa bagay, narinig ko ang Heavenly Demon God Arts maging sanhi ng pagkawala ng lahat kapag nabigo ka, pero mukhang okay ka lang hinihiling mo ba na mawala sa akin ang lahat o syempre hindi sagot ni Yaltek? Sa isip niya makalangit na demonyo, hindi dapat basta-basta binawi ng isang tao ang kanyang salita. Kaya ituturing ko pa rin siyang Panginoon, ngunit hindi ko dapat sayangin ang kanyang sining sa aking kasiyahan. Anyways alam mo ba kung gaano karaming tao ang bahagi ng iyong kulto? Hindi ba dapat nasa 10,000 tao o higit pa? 10,000? Hindi makinig ka ng mabuti. Kung isasama mo ang mga normal na mananampalataya sa Central Plains, ang kulto ng Myung ay may mahigit 100, hindi 1,000,000 miyembro. Makatuwiran kaya ang emperador ay nagkakagulo. Nakita mo na ba ang gobyerno na hinahabol ang Murem Union o ang unorthodox na koneksyon? Iisa-isa lang nila ang Myung kulto at tinatawag silang mga kaaway ng bansa. Speaking of which, walang emperador na tumawag sa isang orthodox o unorthodox na sekta bilang isang kaaway ng bansa. Kahit milyon-milyon pa, iyon ay magiging kasing laki ng isang maliit na county. Napagtanto niya na kung gayon ito ay higit pa sa isang grupo ng martial artist. Tinanong ng bida pagkatapos ay ang 7 panig na palasyo ay nagsasagawa ng mga tungkulin sa pamamahala tulad ng 3 departamento at 6 na ministeryo. Then bakit medyo tahimik sila? Sabi mo mahigit 2.5 taon na ang lumipas simula nang mawala ang pinuno. Iyon ay higit pa sa sapat na panahon para mabuo ang isang paghihimagsik. Sabi ni Yaltek syempre gusto nila. Ngunit hindi lahat ng mga palasyo sa gilid ay mineral sa parehong panig. May mga normal na kulto na walang kaugnayan, kaya hindi nila maaaring baliwalain ang Council of Elders na nakaupo sa itaas nila. Kaya ang 2 Myung Palaces, 7 side palaces at ang Council of Elders ay balanse ang isa't isa, at ang karapatang pumili ng susunod na pinuno ay nahahati sa 3, sabi ni Yaltek na tama ka, kaya hinihintay namin ang Myung Cult Heaven Festival na nangyayari minsan kada 2 taon. Ngunit ikaw ang pampublikong tagapagmana ng posisyon ng pinuno nang biglang kang lumitaw, kaya't mas nagbago ang bagay. Napasabi ang bida na sa tingin ko, pero bakit 2 lang ang tao sa maliit na palasyo ng Myung nasaan na yung iba? Sagot ni Yaltek dati meron pa. Pero itinataboy mo silang lahat. Tinanong ng bida kung ginawa ko yun. Sagot ni Yaltek oo. One time ang pangit niya. Another time kasi sobrang kulit nila. Tanong ni Yaltek na ano ba ang dapat kong sabihin. Napamura nang lang siya sa isip. Pero ngayon naiintindihan ko na maraming tao sa kultong demonyo ang gustong maging susunod na pinuno. Kaya naman mapayapa ang mga bagay-bagay ngayon. Dahil balanse sila sa isa't isa. Ngunit ito ay isang mapanganib na balanse. Kung magbabago ng kaunti ang timbang, maaari itong maging isang all-out war. Pagkatapos nun maaaring itutok ang mga sibat patungo sa Central Plains. Agad pagkatapos tumunog na naman ang kanyang tiyan. Sinabihan siya ni Yaltek na wala kang mapapala sa pagpunta doon. Sinabihan lang siya ng bida tumahik ka ituro munalang ang daan. Kaya nag-aalala siya na baka apihin ako nila. Kaya meron siyang malambot na bahagi sa kanya. Gayunpaman, palagi akong tinuturuan na harapin ang kawalang katarungan ng direkta, sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sandali at mabilis na pagkilos. Kaya napag-isipan niya kung baguhin ito, o sirain ito. Hindi miyembro ng kulto, ngunit bilang isang taong sumusunod sa landas ng hustisya, bilang Yang Jagek, sinabi ng bida dapat magkasing edad lang tayong lahat, kaya hindi dapat ganoon kasama,
Pinagpaisang sinabi ni Yaltek na hindi ganon, pero hindi nag-alala ang bida at sinabi niya ngayong umalis na ako sa isolation, tama lang na ibigay ko ang aking mga pagbati, kaya walang nang nagawa si Yaltek kung hindi mapangsang-ayon. Sa Myungchung Restaurant, tinanong ng isang lalaki kung bakit hindi sila makakapasok, sinabi ng gwardya na ang lahat ng mga mesa ay okupado na, kaya umalis na kayo. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito dahil kitang-kita ng mga ito na may mga bakanteng upuan pa sa loob. Sumagot ang lalaki na ang mga upuang iyon ay nakalaan na. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na umalis sila. Sinabi nila na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng mga palasyo, maging ang mga gwardya ay malakas na martial artist. Sinigaw ng gwardiya na ang second son of the Poison Palace and Steel Poison Squadron leader, and Eastern Fortune ay dumating na. Nagsalita ang mga tao na ngayon araw ay ang Myung Cult Gathering. Kita natin ang maraming tao sa harapan ng inagaganaling Myung Cult Gathering, habang masaya ang mga tao na dumating dating na ibang kasali sa gaganaping pagtitipon, sinasabi ng mga tao na bakit nandito ang second daughter ng Sword Palace, na ang Frozen Flower, na si Dan Yewa. Tinanong ng iba kung ang kagandahang nahuhulog sa isa sa tatlong nangungunang pinakamagandang tao sa mundo sa Orthodox, Unorthodox and Demon Cult. Sinabi ng isa bakit ang isang tao kagaya niya ay nandito? Sagot ng isa na narinig ko siya na hindi kailanman nakikilahok sa anumang social events. Habang papasok si Dan Yewa pinagtitenginan siya ng mga lalaki. Kahit napaalis na si Dan Yewa hindi pera nila maalis ang kanilang tingin sa kanya. Namangha na lang ang isang lalaki na napasabi na siya talaga ay napakaganda sa buong mundo. Kita natin si Yewa na naiinis, hindi sa mga tao kundi sa ating bida. Sa isip ni Yewa na tungkol sa katotohanan na ang small leader ng Myung Cult ay hindi lamang nag-iisa, kung magpo-propose ako sa isa sa kanila, siguradong sisirain ko ang kasal gamit ang small leader. Pagpasok niya sa malubong sa kanya ang tatlong bugok, sa isip niya bakit ang haba ng muka ng lalaking ito. Tsaka ano bang meron sa lalaking ito para iwan, at ang creepy talaga ng mga mata ng lalaking ito ginagawa nila akong hindi komportable. Napasabi na lang siya kailangan ko nang punta sa second floor mas maganda pa doon, sa itaas naman nandito ang mga AAC ng mga respetadong pamilya. Pagkapunta niya sa itaas, napansin siya ng isang lalaki, at agad nagsalita na ang Frozen Flower ay dumating na sa pulong ng tagapagmana. Ngayon ay talagang isang celebratory day. Dinagdag niya na ang hindi dumating ngayon ay magsisisi sa kanilang pinili. Pagkatapos pinagyabang niya ang kanyang sarili na maaaring ito ay isang stroke ng kapalaran para sa akin, habang sa paningin ni Yewa naging isang demulag na ito. Pinakilala siya ng kwento na ang second son of the King of the Merchant Palace na si Chun Amu. Pero dinidmo lang siya ni Yewa, pero pinagpilitan pera niya ang kanyang sarili at nagsasabing angkop ka talagang tawaging na ang Frozen Flower. Tapos pinakilala niya sarili sa kanya na siya si Chun Amu. Pero sinambit lang ni Yewa ang kanyang pangalan. Mukhang ngiti naman ang couple. Sambit sa isip ni Yewa pero at least itong lalaking ito ay parang ang pinakamataas na ranggo dito. Tinatawag nila itong Myung Cult Air Gathering. Ngunit wala akong nakikitang tagapagmana ng mga palasyo sa gilid o matatanda sa paligid. Akala ko at least nandito si Yuljan. Tinanong siya Yewa ni Chun Amu na kaya kung ano ang nagdala sa Frozen Flower hanggang dito. Narinig mo ba na ako, si Chun Amu, ay pupunta dito ngayon? Pagkarinig ni Yewa sa sinabi ni Chun Amu napasambit sa isip siya na hindi siya nag-iisip bago magsalita, habang si Chun Amu nagpapa-empress. Napatanong na lang siya Yewa na bakit ang dami niyang ngipin kitang ba siya? Bakit hindi parent siya umaalis? Nang may biglang sumigay na ang Myung Cult leader at ang nag-iisang anak. Machan so small leader papasok na siya nagulat na lang sila kung bakit siya na dito. Napamura na lang sila kung bakit nandito siya ano ginagawa niya dito sa pagtitipon. Balik tayo sa nakaraan bago ang pangyayari kung saan kita natin ang Myungchun Restaurant kung saan nakatayo lang ang ating bida sa tapat nito at si Yaltek. Habang tinignan sila ni Yaltek sinabihan niya ang bida na, napaisip ulit ako at parang hindi tama. Tata bumalik na tayo?
Habang pinapaalis niya ito tinanong niya ang bida kung ano pa ang hinihintay mo. Umalis na tayo, tinulak lang siya ng bida papaalis, isip ng bida kaya hindi siya ganap na clueless sa martial arts dahil nababalance kaya pa rin ang kanyang katawan kahit nilalakasan ko pa ang pagtulak sa kanya. Pagkatapos napunta siya sa isang gwardiya, nakilala naman siya nito kaya napasigaw na lang siya sa pangalan ni Yaltek at nagsabi na nakarating na ba kayo sa pagtitipon ng tagapagmana. Napatawa sila Yaltek ng mahina at sinabing kanina pa, kaya sasabihin na sana dapat ng guard pero pinigilan siya ni Yaltek na hindi ako. Napatanong ang gwardiya, kung hindi ikaw then sino? Pagkatapos napatingin siya sa kanyang gilid, pagkakita ng gwardiya sa ating bida agad itong nagulat at sinigaw na ito ay ang small leader. Bakit ba siya nandito may sinusubukan na naman siyang mahuli? Dahil sa napalakas ang boses ng gwardiya agad itong narinig ng nasa loob at napasabi ang isa na tatayo na ako pagkatapos sinabihan niya ang lahat na umuwi na kayo sa inyong bahay ng ligtas nagsalita ang isa sasama din ako sa iyo. Habang sa isip ng bida na kaya kahit ang demon cult ay puno ng mga normal na tao, akala ko baliw silang lahat, sinabihan niya ang gwardiya na sabihin mo sa kanila na nandito na ang small leader ng demon cult. Tugon ng gwardiya nang nagtatanong na boses oo. Dahil sa kanyang matagal na pagsunod sinabihan siya ng bida hindi ba iyon ang iyong tungkulin? Agad tumugon ang gwardiya ng oo. Kaya't agad sinigaw ng gwardiya na ang nag-iisang anak ng pinuno ng Myung cult, ang small leader, Machianso ay papasok na. Agad silang nagsitayuan at sabay-sabay na sinabi na ikinararangal naming bumati sa small leader. Habang napansin ng bida si Yewo na papaalis, kaya tinapik niya ang balikat ni Yaltek at nagsabi na maghintay ka dito. Tinanong siya ni Yaltek kung saan ka pupunta small leader. Nakita niya si Dan Yewo na tumatakbo na papaalis. Habang si Yewo na patanong kung bakit ang demonyong yun ay nandito. Dagdag niyang tanong kung dumating ba siya para hanapin ako. Pero agad na lang sumulpot ang bida sa kanya at sinabing sino. Habang si Yewo ay nagulat sa biglaang pagsulpot niya. Kaya agad niya itong inatake ng kanyang kamay. Pero madali lang itong iniwasan ng bida. Dahil sa kanyang malakas na pag-atake at wala din siyang alam sa martial arts kaya nawalan siya ng balance sa sarili, pero agad din siyang hinawakan ng bida, napaisip siya kung ito ba ay tunay na demon cult, kahit ang errand boy man ng restaurant o utusan ng Small Myung Palace, ay walang kahit isang marunong ng kahit anong martial arts, anyway sigurado talaga unpredictable sila. Dahil sa paghawak ng bida ng matagal kaya namula na lang si Yewo, sinimulan siyang titigan ni Yewo at ganun din ang bida unang nagsalita si Yewo sa nahihiyang boses bitawan muna ako. Agad din napansin ng bida na matagal na siyang nakahawak sa katawan ng babae, kaya agad niyang itong binitawan, dahil doon napasigaw na lang sa sakit si Yewo sa pagbagsak, kaya't sinigawan niya ito kung ikaw ba ay babaliw na. Agad nagdahilan ang bida na hindi ito sinasadya nakita mo ang sitwasyon, at nag-alala ako na baka mahulog kaya bumitaw ako dahil akala ko bastos na hawakan ka ng matagal. Ginawa ko lang ang aking tungkulin bilang, hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil napansin niya na mukhang nasaktan si Yewo. Maya agad niya itong nilapitan at tinanong kung ayos ka lang ba. Tumugon naman si Yewo na ayos lang ako. Tinanong niya sa isip kung masyado na naman ba akong magalang. Habang hawak niya ang kamay ni Yewo sinabihan niya ito na iyong mga kamay ay dapat na malinisan doon na tayo sa aking silid. At tinanong niya na kung gusto mong maging lingkod ko, hindi ba dapat nasa mabuting kalagayan sinabi ka? Dahil sa mga sinasabi ng bida agad inalis ni Yewo ang kanyang kamay sa pagkahawak ng bida pagkatapos sinigawan niya ito na sinabihan mo talaga ako ng ganyan. Nagtataka siyang napaisip ang bida na kahit na ito ay ang demon cult nagsasalita siya bilang matalas na tulad ng isang ligaw na pusa. At dapat kong bang subukang itama ito? O baka mahirap para sa kanya na mabuhay sa mapanganib na lugar na ito? Sinabihan niya si Yewo na sasabihin ko pa sa iyo ang higit pa kung gusto mo. Ngunit kung titingnan mo ang iyong pangit na pag-uugali, malalagay ka sa gulo kung pupunta ka. Wala akong pakialam sa Small Myung Palace. Ngunit huwag gawin iyon kahit saan pa. Ito ay hindi isang lugar na pwedeng kang maggala.
Sinabi niya sa kanyang isip dahil ang lahat ng demon cult ay napakasama. Kung mananatili ka sa Small Myung Palace dahil protektahan kita hanggang nandoon ka. Tinignan lang siya ni Yewa na may galit tapos sinabihan niya ito na hindi ka dapat mag-alala sa akin, at hindi mo rin ba alam ang mga nangyayari ngayong gabi? Tugon lang ng bida na ito ang Myung Cult Gathering, diba? Sinigawan siya ni Yewa na alam mo pala iyon, bakit narito ka pa? Kung gusto mong magkagulo bumalik ka na sa maliit na kastilyo ng Myung, alin man sa iyon or mawala ka na lang ng tuluyang-tuluyan. Napangiti na lang ang bida at sinabi kung ang isang lalaki ay walang ginawa kundi tumakas, paano niya magagawa ang anumang bagay kaya hindi muna ako kailangan pang alalahanin, dahil doon namula na lang siya sa hiya. Pagkatapos sinigaw niya na mag-alala, hindi ako nag-aalala sa iyo, pero tumugon ang bida na nag-aalala ka sa akin pero okay lang ako kaya bumalik ka na. Sinigawan niya ang bida na hindi ako nag-aalala sa iyo. At tumalokod na habang ang bida natulala na lang. Pagkatapos umalis na si Yewa na nagdadbog, sa isip ng bida siya ay walang karanasan sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Speaking of which, I wonder kung okay lang ba yung babaeng yun, sana hindi siya malungkot na wala na ako. Iwan ko ba sa bida guys, hindi niya parent alam na si Yewa ay kanyang magiging asawa. Dahil kay Yewa naalala niya ang kanyang kapatid at pinangako niya na yang Soye, hintayin mo ako. Ako bilang iyong kapatid ay nangangakong babalik. Habang si Dan Yewa ay naiinis, sinasabi niya sa bida bakit parang mabait siyang tao magsalita. Nabaliw na ba talaga siya? At sinasabi niya pa na ako nag-aalala sa kanya. Agad pagkatapos naalala niya ang bida, sabay ang pagmula ng kanyang muka. Hindi niyang maiwasan isipin siya. Dahil sa kanyang inisip para siyang baliw na nagsasalita sa bida, nilingon niya ang bahay kung saan nagaganap ang pagtitipon. Napatanong siya sa isip tungkol sa bida kung bakit bigla na lang siyang pumunta doon. Hindi ba siya natatakot? Pagbalik ng bida sa ginaganap na pagtitipon, nakita niya si Yaltek na maghihintay sa kanya. Tinanong niya ang bida na saan ka naman pumunta. Tumugon ang bida na sa palikuran lang siya pumunta. Tanong ni Yaltek kung biglaan ba, sagot ng bida na napatawag ako bigla ng kalikasan. Pagkatapos tinulak na niya si Yaltek para pumasok na sila. Pagpasok nila bumungad agad ang mga couple. Pagkatapos nagsalita si Chun Amo na nabalitaan ko na bumalik ka mula sa gallery ng Heavenly Demons. I wonder kung anong nangyari, nakagawa ka ba ng ilang pag-unlad mo sa martial arts? Nagulat ako na napagdesisyonan mo pang bumisita sa ganitong karumal-dumal na lugar. Sa palagay ko napunta ka sa maling lugar. Dapat nagpunta ka sa labas ng palengke kung gusto mong mag-enjoy kasama ang ilang babae. Pagkatapos nagsitaw-anan ang mga lalaki na kasama nito. Kahit na iniinsulto siya, kalmado pa rin siya habang si Yaltek nang gagalaiting sinabi na ang bastardong Chang'e yun. Mas mabuti pang bantayan mo ang bibig mo. Habang tinitigan siya ni Chun Amo ng masama, tinanong niya si Yaltek na hindi mo ba naiintindihan na ang dahilan kung bakit nagpasya ang iyong pamilya na sumuko sa iyong ay dahil patuloy kang umaasa sa isang bulok na linya ng buhay? Hindi ka ba nakakahiya sa pamilya mo? Agad pagkatapos minura niya si Chun Amo habang nagtatago sa likuran ng bida. Pagkatapos tinignan siya ni Yaltek ng masama at ganun din si Chun Amo at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos walang pakialam na umupo ang bida at inisip lang niya ang pagkain sa kanyang harapan. Napasabi siya na kaya ito ang ulam ng karne ng puting bawang. Ito ay may magandang kulay, at ang malinis na langis ay nagpapakinang dito. Ito ay isang napakaganda para sa aking mga mata. Habang nagtatakang tinignan siya ni Yaltek, tinanong siya ng bida, ano ang pinag-aalala mo? Huwag mo akong pansinin at ipagpatuloy mo ang inyong pag-uusap. Pagkatapos kinain na niya ang kanyang matagal na inaasam-asam na pagkain, habang nilalasap niya ang pagkain saad niya na sa tingin ko magkakaroon pa ako ng masarap na pagkain tulad nito. Habang si Chun Amo tinignan siya na may pagtataka. Agad pagkatapos tinanong niya ang bida na makita kang ganito. Hindi mo ba naisip na mas mabuting magpasuri ka sa mga Poison Palace? O dapat ba akong tumawag ng nurse para sa iyo? Habang tinignan lang siya ng bida nang walang pakialam. Tinanong ni Chun Amo kung bakit, bad mood ka ba dahil sinasabi ng hamak na lalaki tulad ko?
Habang tinignan niya ang muka ni Chun Amo napatanong siya sa isip kung napaloka ba siya. Tinawag niya si Yaltek. Tumugon naman ito na yes young master. Tinanong ng bida kung sino ang lalaking ka. Sinabi ni Yaltek ang kanyang pangalan ay Chian Amo ang pangalawang anak ng hari ng palasyong ng mga merchant. At siya ang pinakamasama sa pinakamasama. Habang sa isip ng bida na ang palasyo ng merchant sa palagay ko ay dapat akong meron gawin para sa isang magandang pagpapakilala. Tapos pinakita ng bida ang kanyang seriusong muka at sinabihan niya si Chian Amo na maghain din ng pagkain sa mga aso. Agad siyang namula sa galit, at sinabi na young leader, wala ka bang common sense, o nagawa bang maging ganap ang utak mo? Nabubuhay tayo sa isang panahon na iba sa kung kailan ka nagpasya na pumasok sa Heavenly Demon Gallery. Wala na ang pinuno ng kulto? Akala mo ba kaya mo ang mga bagay sa sarili mo? Sa isip ng bida hindi siya nagkakamali. Ang ama ng katawan na ito ay matagal nang wala. Ang katotohanan na nagpasya siyang tuyain ako ng walang pakundangan ng ganito ay nangangahulugan na mayroon silang mga puwersang handang harapin kami. Tinawag niya si Yaltek. At tinanong ano ang mga pribilehiyo ng batang pinuno? Napatanong si Yaltek kung ano ang ibig sabihin mo. Saad ng bida sabihin mo sa akin ang mga detalye tungkol sa mga pribilehiyo bilang batang pinuno. Na kung tayo ay mahigpit na pupunta sa pamamagitan ng hierarchy ikaw ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa Myung Kulto. At hanggat nasa loob ng katwiran, posibleng parusahan mo ang iba sa mismong lugar. May karapatan ka ring bumuo ng sarili mong puwersang militar sa loob ng maliit na palasyo ng Myung pero tinanong siya ni Yaltek kung bakit kailangan mo. Pagkatapos marinig ang sinasabi ni Yaltek na pag-isipan ng bida na nangangahulugan iyon na tatayo ako sa pagitan ng emperador at ng hukom, hindi ko magagawang bigyan ang iba ng autoridad na parusahan ang iba, dahil ang emperador lamang ang may karapatang gawin iyon. Isang parusa, kung gagawin ko ito, sa palagay ko ay hindi ito magdudulot ng maraming isyu kung sakaling mag-alis ako ng isang hamak na polaka. Tumugon si Yaltek na oo, agad pagkatapos bumulong siya sa ating bida at sinabing young leader please don't tell me iniisip mo talaga na patayin siya, kung gagawin mo ito ay talagang magpapahirap sa atin ito. Sinagot lang siya ng bida na naririnig kong nag-uusap ka lang mula doon. Nakapagpasya na akong mag-alaga ng polaka. Agad pagkatapos tinungo niya si Chun Amo at nagsabi na hindi ko alam na pinag-uusapan mo yang polaka na mukhang bastard dyan. Masasabi ko na siya mula sa malapad na hipo na iyon na parang panga at nakausli na mga mata. Sinabihan siya ng bida na gumawa ka ng magandang punto. Dahil sa narinig niyang pang-iinsulto sa kanya hindi na niya napagilan ang kanyang galit. Kaya agad na niyang inatake ang bida at nagsaad na paano kayong nagkalakas na sabihin yan sa akin. Pero nakita na ng bida ang kanyang gagawing at sinabi niya sa isip na nang makitang nakaunat ang kanyang teres major at bahagyang nakalayo ang anggulo ng kanyang braso, parang wala siyang balak na tamaan ako dahil ba para takutin ako. That tells me na hindi pa rin siya handa na harapin ang mga epekto ng pananakit sa akin, dahil ayaw ng bida na walang mangyaring gula kayo agad niyang hinawakan si Yaltek papunta sa kanya para gawing pananggala kaya pagkahadjas ni Chun Amo si Yaltek ang tinamaan, agad naramdaman ni Yaltek ang sakit sa kanyang katawan. Agad nagulat si Chun Amo dahil hindi niya inaasahan yun, habang nireramdam pero ni Yaltek ang sakit ng pagkatama sa kanya. At ang ating bida tuloy lang sa pagkain. Agad pagkatapos tinawag niya ang pansin ni Chun Amo at tinanong kung ang palasyo ba ng mga ngalakal ay naghahangad na maabyutan ang pinuno ng kulto. Nagulantang si Chun Amo pagkasabi ng bida at tinanong niya ito kung ano ang sinasabi mo. Nagsaad ang bida ito ay kakaiba. Tinangka mo lang akong patayin. Kung hindi pinagharang ng bodyguard ko ang katawan niya para protektahan ako. Hindi ako sigurado kung nanatiling buo ang buhay ko, o kung nagkataon sinusubukan mo bang kunin ang buhay ko bilang batang pinuno. Nagdahilan si Chun Amo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang isang shot glass lamang ang inihagis ko hindi ito bilang pagtatangka ng pagpatay. Tinawag niya si Yaltek kung ano ang nararamdaman mo. Sinagaw niya hindi mo ba masasabi sa pamamagitan lamang ng pagtingin, na masakit na parang shit. Tulad ng nakikita mo, naglalakad siya patungo sa liwanag,
Parang higit pa ito sa sapat na ebidensya, kung iniisip ko kung kailangan bang dalhin ito sa mga elders, o baka kailangan kong makipag-usap ng direkta kasama ang King of the Merchant Palace. Sa isip ng bida alam ko na, ang mga anak ng Myung kultong pamilya ay hindi natatakot na harapin ang kawalang galang at karahasan, ngunit sa halip sila ang higit na natatakot sa kanilang mga magulang. Hindi ko alam kung paano mag-relate ang batang pinuno noon, pero iba ako. Agad pagkatapos tinawag niya ang pansin ang mga kasamahan ni Chian Amo at tinanong niya silang lahat ba kayo nagre-rebel kasama si Chun Amo dito. Saad ng isang lalaki na hindi sa lahat ng batang pinuno. Nandito lang kami para kumain sa Myung-chun Restaurant. At nanghingi sila ng tawad sa bida at sinabi na may kailangan kaming asikasuhin, okay lang ba kung makakaalis na kami? Pinayagan naman siya ng bida kaya agad na silang pinapaalis. Agad din naman nagpasalamat ang lalaki. Bakit ka nakatayo ng ganyan kung balak mo akong patayin? Dapat bilisan mo. Maaring ito na ang iyong huling pagkakataon. Hinihiling ko na ang Merchant Palace sa kanilang paghihimagsik. Agad nagalit si Chun Amo, bubunutin nasana niya ang kanyang espan, pero tinitigan lang siya ng bida. Kaya natakot na lang talaga siya, kaya tinihil na niya ang kanyang binabalak, agad. Niyang niyuko ang kanyang ulo at humuhingi ng kapatawaran, pero tinanong lang siya ng bida, patawarin ka. Para saan? Dahil nalampasan ko na ang linya. Sa palagay mo, sapat na ba ang paghingi ng tawad na nagsasabing lumampas ka sa linya kapag nakasakit ka na ng isang tao? Sagot niya dahil iyon sa lalaki na ginawa mang pangharang. Tinignan siya ng bida ng seriusong at tinanong, sa palagay mo ba ay sapat na ang pangalan ng iyong ama para patawarin ka sa mga kasalanan? Habang maaaring may mga taong yumuyuko sa iyo ngayon, ang kanilang dugo at luha ay maaaring maging mga punyal na patungo sa iyong puso pagdating ng panahon. Kaya tinanong niya siya kung sa tingin mo ba mali ako. Dinagdag niya na ako si Machianso ang magpaparusahan sa inyo. Sinasabi niya sa bida habang lumuluhod na nakagawa ako ng krimen na nagkakahalaga ng kamatayan. Pakiusap, iwanan muna ito sa aking ama. Nagsabi ang bida, masyado kang magsalita, pumunta ka at sabihin sa king ng Sangjay Palace ngayon din. Dahil nabibisitahin ko siya agad. Habang takot na lang si Chun Amo sa bida. Tanong ng mga tao sa gilid, anong nangyayari? Nagdeklara na lang ba ng digmaan ang batang pinuno laban sa Merchant Palace? Ang batang pinuno na iyon, mas ginagamit niya ang pangalan ng kanyang ama kaysa sa iba. Sinasabi nila na yan ang crazy small lost ghost. Sa sipnamkan ng ating bida na ang 7 panig na palasyo at ang konseho ng mga elders, isa-isa ako na mismo ang kikita sa bawat isa sa kanila. Agad pagkatapos tumungo ang ating kwento sa Myung Cult 7-side palaces na ang Merchant Palace. Sa loob ng Merchant Palace nandito ang Palace King na si Sangjay, o kilala bilang Chun Sai-min. Habang lumuluhod si Chun Amo sa kanyang ama, sinasabi niya na sinusubukan kulang takutin ang batang pinuno. Pero sinigawan lang siya ng kanyang ama, kung alam mo ba ang iyong ginawa. Sinabihan niya ang kanyang ama na gayunpaman ang ama ay hindi, ang batang pinuno ay isang walang kwentang nilalang. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka dito, pero pinatahimik lang siya ng kanyang ama at nagsabi na kahit na siya ay ganap na walang silbi, siya pa rin ang batang pinuno, at tinanong niya ang kanyang anak kung sinasabi mo pa na hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. Nagsaad siya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Akala ko nawalan siya ng martial ability dahil sa chi overload. Pero nung nakilala ko siya mismo, para akong binabantayan ng mabangis na tigre. Galit na sinabi ng kanyang ama na sinasabi mo iyon bilang isang dahilan? Pumunta ka ngayon sa Golden Sky Gallery at magkulong. Ayokong makakita ng kahit isang hibla ng buhok mo. Ngunit yumangal pa si Chun Amo sa kanyang ama na masyadong malupit ang kanyang parusa, at tinanong niya na Golden Sky Gallery, gusto mo bang akong ikulong dun para mag-insulation training? Pero pinatahik lang siya ng kanyang ama at tinanong kung akala mo magiging ligtas kapag katapos ng iyong ginawa. Pagkatapos pinalabas na siya ng kanyang ama, napahawak na lang siya sa kanyang ulo, at sumigaw na sabihan si Chianrang na pumunta agad dito.